Isang linggo ang mabilis na lumipas, buhat ng mailibing ang anak namin. Madalas ay laman pa rin ng isipan ko ang aking anak. At makailang beses na akong bumibisita sa kanyang puntod. Hindi pa ako nakakabalik sa trabaho dahil naka-maternity leave pa ako. Isa pa, pakiramdam ko ay hindi ko pa kayang makasalimuha sa mga katrabaho ko. Sigurado akong magtatanong sila sa nangyari sa aming baby. Si Rafael naman ay naging abala na sa trabaho niya. Gayunpaman, napansin ko ang higit na pagiging maalalahanin niya sa akin. I don't know it was because of guilt. Dahil doon ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa at lalo akong nahuhulog sa kanya. Maaga na rin siyang umuuwi at hindi ko na naririnig pa na nababanggit niya si Grace. Ano kaya ang nangyari sa kanya at sa business na inaalok niya kay Rafael? Sa mga nakalipas na araw ay iniwasan ko ng ungkatin ang tungkol sa kanya. Hindi ka ba naiinip dito? Tanong sa akin ni Rafael habang kumakain kami ng agahan. Hindi naman, okay lang ako dito. Do you want to go with me in the office? Tanong niya. Natatawang pinagmasdan ko siya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Noon ay halos ayaw akong tumapak sa opisina niya. Tapos ngayon ay siya na ang nag-aaya sa akin na pumunta doon. Ano naman ang gagawin ko doon? Nothing, just stay there. Sapat na sa akin yon. Sagot niya. Nakakaloko ang ngiti niya nang sulyapan ko. Aaminin kong kinilig ako sa sinabi niya, pero hindi ako nagpahalata. Makakaabala lang ako sa'yo. Pero nandito ka lang sa bahay araw-araw. Sa totoo lang ay nag-aalala ako sa'yo. I wonder kung ano ba ang ginagawa mo. Hindi ka lumalabas sa bahay. Talaga ba? Iniisip niya ako. Heto na naman ako at nabubuhay ng pag-asa dahil sa pagiging sweet niya. What if we go out tonight? I'll tell Rose to make a reservation. Suhestyo niya. Muntik na akong mabulunan sa kinakain. Bakit bigla naman yata siyang naging interesadong lumabas kami? Ganyan ka ba nag-aalala sa hindi ko paglabas ng bahay? Pumupunta naman ako sa sementeryo para dalawin ang anak natin. Napahilot muna siya sa sentido, saka naiiling na tinitigan ako. Agad naman akong na-conscious sa mga tingin niya. Napapansin ko, nakakagawian na niyang titigan ako ng ganito. Alam yata niya na naapektuhan ako sa mga mata niya. It's not about you not leaving the house. I want us to talk. Remember last time? Sabi ko sa'yo ay mag-uusap lang kami ni Grace. Then we'll talk. Bigla ang pagsipa ng kaba sa aking dibdib. Heto na at mag-uusap na kami. Ano kaya ang sasabihin niya? Makikipaghiwalay na ba siya? Pero hindi ba at siya mismo ang humiling na huwag kaming maghiwalay? Sa totoo ay hindi ko na alam ang iisipin. Ayoko namang umasa dahil baka masaktan din ako sa huli. Pero ang mga ngiti niya ay tila nagsasabing maganda ang magiging pag-uusap namin mamaya. Ang mga tingin niya ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na gusto niya ako. Mabilis kong ipinilig ang ulo sa isipan. Masyado na yata akong nadadala sa pagiging sweet niya. Sabihin mo na kaya ngayon, parang nawala ang lasa ng mga pagkain na nakalagay sa plato ko, dulot sa matinding kaba. Mamayang gabi na lang, nakangising sagot niya. By the way, wear something formal. Kung wala kang damit, just use the card I gave you. Nakangiti niyang turan. Matagal na niya akong binigyan ng isa sa mga card niya, pero hindi ko iyon ginagamit. Ayaw kong isipin niya na mukha akong pera. Looking at him, he seemed excited. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Nakangiting tumango lang ako sa kanya. Bandang 10:00 ay tinawagan ako ni Rose para sabihin na nagpa-reserve na siya ng dinner sa isang 5-star hotel. Ano naman kaya ang trip ni Rafael? Hindi naman siguro niya ako dadalhin sa isang mamahaling restaurant para doon makipaghiwalay. Hindi ko talaga siya mapapatawad kapag ginawa niya iyon. Pagdating ng tanghali ay nagdesisyon akong magtungo sa mall. Kailangan kong humanap ng dress para sa dinner namin. Salamat. Hintayin mo na lang ako dito.
Baling ko kay Larry nang nasa parking lot na kami ng isang sikat na mall. Sa mga nagdaang araw ay madalas siyang nasa mansyon lamang para bantayan kung may lakad ako. Sa tuwing nagtutungo ako sa sementeryo ay siya ang sumasama sa akin kung hindi pwede si Rafael. Agad ako nagtungo sa isang butik at namili ng dress. Kahit papaano ay may pera ako dahil ang mga sweldo ko nitong nakaraan ay naipon ko. Hindi ko man aminin pero nakadarama ako ng excitement sa paglabas namin ni Rafael mamaya. Gusto ko maging presentable sa mata niya. Namili ako ng dress hanggang sa makita ko ang isang casual dress na old rose ang kulay. Dinampot ko iyon at pinagmasdan. "Ma'am, pwede niyo po siyang isukat." Paalam sa akin ng babae sa store at iministra ang fitting room niya. "Thank you." Nakangiting sagot ko. Bitbit ang dress ay naglakad na ako patungong fitting room. Napangiti ako nang maisukat ang dress. Maganda ang lapat noon sa akin. Sa mga nakalipas na araw ay ngayon lang ako nasiyahan. Tama nga si Rafael na dapat paminsan-minsan ay lumalabas ako. Bitbit ang damit ay lumabas na ako ng fitting room pero laking gulat ko nang mahagip ng paningin ko si Grace na nakatayo di kalayuan sa akin. Binibiro ba ako ng pagkakataon? Anong ginagawa niya dito? "Angela?" Mahinang tawag niya sa akin. Nilampasan ko lang siya. Ayaw ko siyang makausap sa ngayon. Inabot ko ang dress sa babae at binayaran iyon sa cashier. "Angela, let's talk." Napatingin sa amin ang mga naroon sa loob ng store dahil sa pakikiusap ni Grace. Ano bang kailangan niya sa akin? Pinagmasdan ko siya. Malungkot ang mga mata niya at nakikiusap. "Ano bang kailangan mo sa akin? Sinusundan mo ba ako?" Bakas ang guilt sa mukha niya sa tanong ko. Kung gayon, ay sinusundan niya ako. Matapos kong bayaran ang dress, ay sa isang coffee shop sa loob ng mall kami nagpunta ni Grace. "Anong gusto mong sabihin, Grace? Nagmamadali kasi ako." Nakagat niya ang pang-ibabang labi. "Angela, I wanted to apologize." May mga bagay na hindi ipinipilit, Grace. Hindi ko din alam kung dapat ka bang humingi ng tawad sa pagkawala ng anak ko dahil hindi ko alam kung may kasalanan ka ba talaga. Natahimik lang siya at ang mga mata ay nakatuon sa baba. Anong nangyari sa confident na Grace na nakilala ko? "Kayo ni Rafael, kumusta kayo?" Napakunot ako sa tanong niya. "Okay kami. Bakit mo tinatanong?" "Angela, walang nagbago sa nararamdaman ko. I still love him." Napapikit ako at nakuyong ko ang kamay sa narinig. Pumunta siya sa akin para sabihing mahal niya pa si Rafael. Kung hindi lang nakakahiyang mag-iskandalo, ay gusto kong ibuhos sa maganda niyang mukha ang kape sa mesa ko. "Anong gusto mo mangyari, Grace? Makikiusap ka na naman ba sa akin?" "Alam ko ang tungkol sa kondisyon ni Lolo Miguel kay Rafael. Sinabi sa akin ni Oliver. I figure Rafael marry you only because of that and the baby. Wala nang malalim na dahilan para magsama kayo. Alam kong hindi totoo ang pagsasama ninyo. Nakikita ko sa mga mata mo, sa kilos nyo, nung kasalin kayo. Please, Angela, bilang babae, umaasa ako na mauunawaan mo ako." Pakiusap niya. "Naririnig mo ba ang sarili mo? I'm sorry, but you're wasting your time. Mahal ko si Rafael. Kung ano man ang sinasabi mong nakikita mo sa amin, nagkakamali ka." "Ano bang pinaglalaban mo? Bakit hindi mo magawang magparaya?" Bumangon ang galit ko. Nanginginig ang mga kamay ko dulot sa matinding inis at sakit. Ako ang asawa, Grace. Hindi ako magpaparaya. Hindi ko maibibigay ang hinihiling mo. Naglakad na ako palabas dahil baka kung ano pa ang magawa ko kay Grace. Pero hinabol niya pa ako. "Angela, intindihin mo muna ako. Bakit mo ipipilit ang sarili mo sa taong hindi ka naman mahal? Nandyan lang si Oliver nagmamahal sa'yo. Bakit hindi si Rafael ang kausapin mo? Tigilan mo ako. Wala akong planong bumalik kay Oliver." Singhal ko sa kanya. Hinawakan ako ni Grace ng mahigpit sa braso at pilit na inaharap sa kanya. "Angela,
Mahal ko si Rafael. It has always been me. Madiin ang pagkakasabi niya sa bawat salita at tinablan ako. Lahat ng pag-asa ko kanina na baka maganda ang pag-uusapan namin ni Rafael ay nabuwag ng mga salita niya. Paano kung tama siya? Paano kung mag-uusap nga kami ni Rafael para putulin na ang relasyon naming? Nagtubig ang mga mata ko nang nakatitig lang kay Grace. Hindi ako makapagsalita. Tinalikuran ko na siya at hindi man niya ako hinabol. Habang naglalakad ay tumulo ang mga luha ko. Sinabi ba sa kanya ni Rafael na mahal pa rin siya nito na mag-usap sila? Kung gayon, ay makikipaghiwalay na siya sa akin mamaya? Imbes na bumalik sa parking, ay lumabas ako ng mall at sumakay sa taxi. Hindi ko kayang makaharap si Rafael mamaya. Hindi pa ako handa. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Sa ngayon, ay gusto ko lang muna na mapag-isa. Kuya, sabihin mo nga, may mali ba sa akin? Pasigaw na tanong ko sa bartender habang naghahalo siya ng inumin. Malakas ang musika sa paligid na sinasabayan pa ng sigawan ng mga nagsasayaw sa dance floor. Sinulyapan lang ako na lalaki at marahang napailing. He continued mixing the drinks without answering my question. Maging ang isang lalaki sa tabi ko ay nakuha ko ang atensyon at natatawang pinagmasdan ako. Right now, I don't care about what they thinking about me. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Gusto ko nang sumuko na lang sa mga pagsubok na binabato sa aking buhay. Sa loob ng ilang buwan, napapagod na akong lumaban. Ang tanging pinanghahawakan ko na lang para sumaya ay si Rafael, pero mukhang maging siya ay mawawala na rin sa akin. Muling naglandas ang mga luha sa aking pisngi. Hindi ko na pinagkaabalahang punasan iyon. Gabi na at hindi na ako nag-abala pa sa lakad namin ni Rafael. May ideya na naman ako sa sasabihin niya. Hindi pa man ay pinagluluksa ko na ang aming paghihiwalay. Alam ko kung bakit ako sobrang apektado. Dahil sobra ko na siyang mahal. Wala na. Talo na ako ni Grace. Kaya naman, hindi ko maiwasang magtanong kung may mali ba sa akin. Sobrang laki ba ng kasalanan ko sa mundo at ako palagi ang naiiwang nagmamahal? Kuya, sumagot ka naman. Pangungulit ko sa lalaki na siya kong napagdiskitahan. Tinatabla na ako ng alak at hindi ko na rin alam kung paano ako uuwi. Ma'am, lasing ka na. Wala ka bang ibang kasama? Wala, pero don't worry. Sanay na ako mag-isa. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ng lalaki sa tabi ko. Mukhang may pinagdadaanan kami aniya. Meron talaga, kung alam mo lang. Asa na ba si Rafael? Bakit kanya hinayaang mag-isa dito? Tanong niya. Papaano mong nalamang hindi ko na masyadong maaninaw ang mukha ng lalaki dahil sa dami ng nainom ko. Namimigat na rin ang talukap ng aking mga mata. I'm Cedric, Rafael's friend. Nandun ako sa kasal nyo. Pakilala niya, pero hindi ko magawang ituon ang atensyon sa kanya. Bakit parang ngayon ko lang naramdaman ang epekto ng alak na nainom ko? Uuwi na ako, imbes ay sagot ko. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa bar stool, pero agad na umikot ang aking paningin. Mabilis naman akong nasalo ni Cedric para hindi ako matumba. Hey, lasing ka na nga. Inupo niya muli ako sa bar stool at hinugot ang cellphone mula sa bulsa ng suot na pantalon. I'll call your husband. No, protest ako. Rafael is friend of mine. Kung ano man ang problema nyo, you shouldn't have gone here alone. Maswerte ka at nakita kita dito. Angela, hindi natin alam kung ano mangyayari sa'yo dito. Pagalit niya sa akin. Bakit ka ba nagagalit? Hindi naman kita asawa. Katwiran ko na kanyang ikinatawa. Concern lang ako sa'yo. Maya-maya ay narinig kong may kausap siya sa phone, pero hindi ko maintindihan iyon dahil sa pag-ikot ng aking paningin. Mariin akong pumikit at sumubsob sa bar top. Pero kahit sa nakapikit kong mga mata, ay tila umiikot ang aking paligid. Sa pagpikit ko ay imahe naman ni Rafael ang nakikita ko.
Ilang oras pa lang na hindi ko siya nakita, but I miss him already. Paano pa kaya kung maghiwalay na kami? Your husband is on his way. Kausap sa akin na lalaki, pero hindi ko siya sinulyapan man lang. What a pain, kaya ayaw ko mag-asawa eh. Bulong niya sa sarili. Mapait akong napangiti. I remember Rafael saying the same thing when we first met. Iyon pala ay minsan siyang nag-propose ng kasal kay Grace. Angela, narinig ko ang pamilyar na boses ni Rafael, kasunod na marahan niyang paghawak sa aking braso. The sound of his voice causes my heart to race. Kilalang kilala siya ng traidor kong puso. Kusa itong tumitibok ng mabilis sa presensya niya. Inangat ako ni Rafael sa pagkakasubsob sa bar top. What happened to you? Kanina pa kitang tinatawagan. It's really you. Bulong ko pagkakita sa gwapo niyang mukha. Napakunot naman ang noo niya at napahinga ng malalim. Binalingan niya ang kaibigan. Thank you. Pasensya ka na sa kanya. No worries bro. Natatawang sagot naman ng lalaki. Let's go. Bakit ka ba nandito? At bakit mo tinakasan si Larry? Inis na baling niya sa akin. Tinitigan ko siya. Napakagwapo pa rin kahit bahagyang nakakunot ang kanyang noo at bakas ang inis sa mukha. You're so handsome, my dear husband. Do you recall meeting me in this way 6 months ago? Siguro kaya hindi mo ako magawang seryosohin. Mapait na sambit ko habang inalalayan niya ako palabas ng bar. Wala na akong kontrol sa mga lumalabas sa aking bibig at tila naman siya natigilan sa narinig. If I'm so attractive, why did you run when we were supposed to be on a date right now? Malakas akong tumawa. A date? Kundi ko pa alam na makikipaghiwalay ka na sa akin? Hindi ko napigilang sabihin. What? Where did you get that idea? Halata ang tinitimping galit sa kanyang boses. Hindi na lang ako nagsalita hanggang sa makarating kami sa kanyang sasakyan. Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang pagtakbo niyon para namang bumabaliktad ang sikmura ko dahil sa kalasingan. Sandali! Bakit? Tanong ni Rafael. Nasusuka ako. Pagkarinig sa sinabi ko ay bigla ang pagkabig ni Larry ng sasakyan patabi ng kalsada. Mabilis kong binuksan ang pintuan ng sasakyan para sana bumaba. Ngunit namalayan ko na lamang na nakasubsob na ako sa kalsada at malakas na napamura si Rafael sa tabi ko. Angela, why didn't you wait for me? Ano ka ba? Noon ko naramdaman ang sakit ng tuhod at siko ko. Tinulungan niya akong makatayo at muli siyang napamura pagkakita sa gasgas ko sa siko. Inalalayan niya ako hanggang sa makatabi kami at doon ako nagsuka. Lumayo ka. Taboy ko sa kanya. Sa pagitan ng pagsuka dahil sa pagkahiya. Imbes na lumayo ay naupo pa siya sa tabi ko. Honestly, you're giving me a headache, Angela. I don't know why are you suddenly acting this way. Sabi ko sa iyong lumayo ka. Don't worry, mawawalan ka na ng sakit sa ulo. Inis na sagot ko. And why is that? Kunwari ka pa? Alam ko maghihiwalay na tayo. Grace told me you still love her. Hanggang ngayon mahal mo pa siya. Grace told you? Ulit niya sa sinabi ko. Nakita ko siya kanina. Kaya ka nawala? Imbes na kausapin mo ako, mas pinili mong magpakalasing? Galit na tanong niya at hindi ako nakasagot. May kakaibang pangalib sa boses niya na hindi ko maipaliwanag. Parang nawala ang tapang ko na kanina lang ay ipinahiram sa akin ng espiritu ng alak. Palalampasin ko ngayon ito, pero mag-uusap tayo kapag maayos ka na. Banta niya. Pagdating namin sa mansyon ay agad niya akong dinala sa banyo. Hindi niya pinansin maging sina Aling Neng na sumalubong sa amin kahit pa nga gabing-gabi na. Wala siyang imik kaya hindi ko malaman kung galit ba siya o hindi. Para akong bata na sumusunod ng sa utos niya. Take your clothes off, utos niya. Ha? Ayoko nga. Fine. Bigla niya akong hinila sa tapat ng shower at binuksan iyon. Halos mapasigaw ako sa gulat, lalo na nang maramdaman ko ang hapdi ng mga sugat ko. Maging sarili niyang damit ay nabasa,
pero mukhang wala siyang pakialam. Matapos ko maglinis ay humugot siya ng towel sa cabinet. Nang hubarin niya ang damit ko ay wala na akong nagawa. Mukhang tinangay na ng tubig ang pagkakalasing ko dahil kitang-kita ko nang dumako ang mga mata niya sa aking hubad na katawan. I got conscious kaya inabot ko ang towel para sana itakip sa aking katawan pero mabilis niya akong napigilan. I feel my body began to heat up as I catch a glimpse of burning desire on his eyes. Sinalubong ko ang mga tingin niya. His eyes are yearning for something. Something I know I've been craving too. Mukhang nagkakaintindihan na kami sa simpleng titigang iyon dahil halos panabay kami nang abutin ang isa't isa. Hinapit niya ang bewang ko habang mabilis ko namang pinagsalikop ang mga kamay ko sa kanyang batok. Napaungol ako nang malasahan ko ang tamis ng kanyang labi. I can't help it. Hindi ko kayang putulin ang mga halik na ito. Mahal ko si Rafael at nais kong samantalahin ang iilang pagkakataon na nararamdaman kong mahal din niya ako. Habol ko ang hininga nang maghiwalay ang aming mga labi. "Oh, Angela, I want you so bad." Bulong niya. Hindi na ako nabigyan ng pagkakataong makapagsalita dahil bumaba na ang mga labi niya sa aking leeg patungo sa aking dibdib. Bawat daanan ng kanyang labi ay bumubuhay sa aking pagdanasa. "Rafael," singhap ko nang sakupin ng bibig niya ang aking kanang dibdib habang minamasahe ang kabila. Mariin kong kinagat ang labi para pigilan ang pag-ungol. Hindi ko alam kung saan ako hahawak hanggang sa natagpuan ng aking kamay sa kanyang balikat. Sa ginagawa niya ay lalong nadaragdagan ng aking pagnanasa. Biglang bumaba muli ang mga labi niya sa aking tiyan. Napamulat ako nang buhat sa aking tiyan ay bumaba pa iyon, kaya agad ko siyang pinigilan. "Rafael," nag-aalang ang pigil ko sa kanya. "Why?" tanong niya. Pinakatitigan niya ako habang hindi ko naman magawang salubungin ang mga tingin niya. Marahil nabasa niyang mas matimbang ang pagnanasa sa aking mga mata kumpara sa pagpigil ko sa kanya. Marahan niyang inalis ang mga kamay kong nakapigil sa kanya. "Trust me," bulong niya, saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Gumalaw siya sa ibabaw ko at sinalubong ko naman ang bawat pag-ulos niya. Nang magbulat ako ng mata, ay noon ko lang napansin na nakatitig siya sa akin. I was about to say something, pero agad niyang inabot ang labi ko. He kissed me on the lips as he moved on top of me. It was as if he really loved me. Gusto kong maiyak. Kung pwede lang, huwag nang matapos ang gabing ito. Sana naman ay may katugon ang pagmamahal ko sa kanya. Naramdaman ko naman ang lalong paghigpit ng yakap niya sa akin. Nanatili lang siyang nakayakap sa akin hanggang sa bumalik sa normal ang aming paghinga. Akala ko nga ay nakatulog na siya, kundi lang sa marahan niyang paghaplos sa aking likod. Nanatili lang kami sa ganoong pwesto hanggang sa unti-unti nang bumigat ang talukap ng aking mga mata. Nakatulog na ako nang magsalita siya. "I love you." Pero bago ko pa man marinig ang sinabi niya, ay tuluyan na akong nakatulog.